Good afternoon po mga beloved. Ayan, so ngayon ay July 8, 2026 at talagang tatapusin po natin itong 7 deadly sins, pero yun nga po, depende po sa aking pakiramdam. So ang title po natin, isa sa mga 7 deadly sins po ay ang envy or inggit. Medyo madali-dali na lang to, kaya hindi na natin masyadong pahabaan po. So lagi natin tandaan, mahal tayo ng Diyos, at kung tayo po yan, di ba, ay hindi nakatanggap ng kaligtasan, mamatay ka, wala kang kaligtasan. Lagi ko nire-remind niya po, sa tunay na paglilingkod, diretso ka po sa impyerno. Hebrew 9:27, for it is appointed to man to die once, and after this is judgment po. So, po rin po ang Panginoon, kaya tayo po tumanggap na ng kaligtasan po. Yan po ta kayo sa church. No po rin po ang Panginoon. Siyempre, lumakad po sa daan ni Kristo. At ang maganda lagi natin tandaan nga po, ito yung Kawikaan 22:6, yung dapat laging ituro ng mga magulang po sa habang bata po ang ating mga anak. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kapag tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran. Kasi nga po ay, di ba nakikita nga natin na yung mga mamamatay tao po, magnanakaw, pabata ng pabata, pero mas marami naman tumanda na kumbaga lalong tumanda at nasa posisyon at may pinag-aralan pero nagnakaw. Yan po. So, po rin po ang Panginoon. Kaya dapat turuan nga natin po yung mga bata, yung mga anak po natin. Di ba po? So, sa spiritual po, ito lang. Di ba, gusto na iba, leader sila. Yan, sa mga ministries, ito yung, kumbaga, inggitan po. Yung si Satanas, yun yung envy tsaka yung pride, kasi yun nangyari kay Satanas po. Kaya siya napatalsik mula sa langit. At tsaka yung sa mga church, di ba po, pati yung mga damit, kinaiinggitan, lahat ng bagay, imbis na purihin, yung mga pansariling interest po natin. Kaya yung iba na memorize lang po yung Bible, nagtatayo na ng church, hindi naman sila tinawag po. Kaya nga yung iba, di ba, nakulong nga, dahil inihayag ng Panginoon ang kanilang masamang interest po, motibo nga po. Yan. So, kaya yung 2 Corinthians 9:7 nga po na sinasabi na iba, kasi nga hindi naman tinawag, nag-share ng salita ng Diyos, dahil nagtayo ng church, hindi naman sila tinawag po. Yung nga yung 2 Corinthians 9:7, para sa mga ambagan, tulong, thanksgiving po, na huwag ka magbigay na masakit sa loob mo. Kasi hindi yan po kalugod-lugod po sa harapan po ng Panginoon. Yun po yan tating tandaan. Yung 2 Corinthians 9:7 na ginagamit po ng ibang mananampalataya o leader po, yan po ay hindi para sa tithing. Kaya ang tithing po talaga, kailangan natin mag-tithes. No po, rin po ang Panginoon. And again, nasa baba po yung link ko. Ang lagay ko dyan yung buy 10, take 10 po, na 10 wet wipes po at saka 10 na tissue. I think yung maliliit lang po yun, I guess. So, di ba ako naka-order po, okay? Pero mga wet wipes lagi po ako meron, kasi nga, sabi ko, di ko pa napacheck po yung tenga ko. So, po rin po ang Panginoon. At sa secular naman, sobrang dami rin po. Hindi na natin malalahat. Pero yung hindi tayo nasiyahan sa binigay sa atin ng Diyos, nagparetoke sa mga harapan po ng mga babae, yung muka, ilong, kasarian. Yan po. So, nainggit tayo sa ibang tao. Yan. Akala mo puso ito yung puso ko, hindi po. Inggit po yan. Yan po. Kaya ayaw ng Panginoon po yan nga, isa sa mga 7 deadly sins, ang inggit po. Inggit sa kapitbahay na malaki yung house, maraming pagkain, yung mga gadget po, marami, di ba? Kaya kahit sa katawan nga, naiinggit, yan po. Yung mga nakasuhan dahil din sa greediness po, kasakiman, tsaka yung inggit po, mga politiko, nagkakapatayan po, di ba? Yun yung mga sa greed din, tsaka yung inggit po. Pati yung mga bata, yan po sa school, di ba? Yung mga gamit, yan po kung ano yung meron kaklase nila. And gusto ko lang sabihin, di ba, na-mention natin yung Luke 12:32 po, na kahit saan lahat ng version nyo po kuhanin po, yung nakalagay doon maliit. Kaya nga po, ang iglesia, eto po yung maliit lang. Hindi po to yung, kaya yung malaking-malaking church, ang iglesia po talaga maliit. Kaya dapat pumasok ka sa iglesia. At huwag ka nang lalabas pag nasa church ka. At sabi ko nga po again and again, hindi lang PMC Support Watch. Sa ibang bansa, meron pa po. Like yung naikwento ko sa China, di ba? Meron silang underground na church.
Yan po, doon sila nag-ano yung mga Kristiyano kasi nga ay takot. Yan po, may pinapatay ba pag may Bible? Yun po. So, purihin po ang Panginoon. At saka yung, eto na nga, at before ko makalimutan, yung sinabi natin yung nag-aalaga. Kasi pag may nakalimutan ako ni Renamay na Panginoon, although yung iba hindi ko nasulat. Pero isa si Andrea, na kasi nga kadugo ko, syempre, na nag-aalaga po sa akin nung ako'y nasa San Pedro nga po. Nung ate, yung kumbaga si mami dumumi. So, naglilinis siya sa akin talaga kasi nasanay din siya sa lola niya. At saka yung 6 months na nag-alaga sa akin, of course, yung aking kapatid na si Remy po. Yan. So, at Diyos na lang din nakakaalam sa kanya, pero mahal na mahal ko yun. Yung kapatid ko na yun, gusto ko rin siya tulungan kung ako'y pero ngayon siguro ay, kumbaga makakaluwag na siya dahil, kumbaga may biyaya ang Panginoon sa kanya. Yung po rin po ang Panginoon. So, kailangan talaga marinig po natin ang boses ng Diyos na po. At sabi sa Kawikaan 14:30-32, diniretso ko na po. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahabak sa may kapal, ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay binabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan na matuwid ay ang kanyang kabutihan. Purihin po ang Panginoon. Ilang verses lang po nilagay natin kasi talagang hindi pa po ako okay. Pero kailangan gawin ko para sa Panginoon po. Tayo na pagkatiwalaan po ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Sabi sa Santiago 3:16, sapagkat kung saan mayroong paninibugo at pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masama. Sabi sa 1 Corinto 13:4, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog po. Purihin po Panginoon. Kaya dapat talaga lagi may pag-ibig po. Kahit magbigay ka ng 50 pesos, yan. Dapat talaga may pag-ibig. Magbigay ka ng tsinelas or magbigay ka ng advice po. Purihin po ang Panginoon. Sabi sa Santiago 3:14, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong mapagmalaki at huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan. Kaya nga, yung iba na hindi naman tinawag, di ba, nagtayo ng church, kung sariling version na lang nila yung salita ng Diyos, hindi galing po sa Panginoon. Kasi pag galing sa Diyos, kahit masakit yan, kunyari nga yan, maraming maiinis sa akin. Kasi yung sinasabi ko, yun ang utos ng Diyos, yun ang sabi ng Diyos, yun ang salita ng Diyos Yun po yung sasabihin ko, kaya magagalit sila, wala akong magagawa po. So, purihin po ang Panginoon, sabi sa Galatia 5:26, huwag tayong maging palalo ng ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. At bago ko makalimutan po, yung nga sabi ko, ako pinili ng Panginoon kasi prangka po ako. Ayan, hindi ako pabebe or pameme. Yan po, pa-cute. Yan, na kung ano yung, meron ako kasi nakasama before. Talagang sinabi ko sa kanyang tahasan. Yung ayoko sa kanya, sabi ko, ayoko sa'yo mapanlait ka. Yan, galit ako sa mapang-api, mapanlait. Yan po, at galitan Diyos. Yan po. So, kaya yung mga pinopost ko, magagalit kayo, yun ang sinabi sa akin ng Panginoon. Masakit. Pero, totoo, di ba? So, purihin po ang Panginoon. Sabi sa Galatia 5:26, huwag tayo maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Purihin po ang Panginoon. At sabi sa 1 Corinto 3:3, sapagkat kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao. Purihin po ang Panginoon. Kaya, dapat tayo po ay lumakad po sa pamantayan ng Diyos. Kasi kung susundin mo yung tao, gagaya mo, di ba? Do not be conformed to the pattern of this world. Yan po. Huwag mong gayahin. Di ba? Kahit mali na sila, ginagaya mo pa. Di sumama ka pa sa mali. Di ba po? Purin po ang Panginoon. Ito pag nasa laman ka. Sa Galatia 5:16-21, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu, at huwag niyong bigyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. Teka po. Sapagkat
ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi nyo magawa ang mga bagay na nais nyong gawin. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Ito po. Ngayon, number 19, ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman, ang mga ito ay pakikiapid, karumihan at kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugo, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at mga katulad nito. Binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala nung una sa inyo na ang mga gumagawa ng mga gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ito yung para pag ikaw ay nasa Espiritu po sa Galatia 5:22-26. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatiyaga, kagandahan loob, kabutihan at katapatan po, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. At ipinako sa krus na mga na kay Kristo Jesus ang laman, nakasama ang mga masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Purihin po ang Panginoon. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at nainggit sa isa't isa. Purihin po ang Panginoon. At last na po, 11 minutes, purihin po Panginoon. Gusto ko sabihin, kasi may nag-friend request po sa akin, yan po, si Miss Joy Santo. With all humility po, ako po ay masaya na po sa Port Watch. I'm a proud Port Watcher po. Gusto ko kayong akagin. Sabi ko nga, punta po tayo sa church yan. Para marinig po natin ang dalisay na salita ng Diyos para tayo maligtas. Pero kung ayaw niyo po, wala po akong magagawa. Si JTQ Art, yan po, na ito ay siya yung, kumbaga, ako'y nadaya rin ng kaaway eh. So sila yung nagbigay sa akin, nung pumunta si Ate Cora, 1 month ako, buntis kay Jeron. Kaya nga lapitin ako kasi maganda po yung work ko dati ng mga humingi ng tulong. So pumunta sila, 1 month ako sa ospital. 1 month pa lang si Jeron na ospital na ako, sobrang high blood po. So sabi ni, Beron, saluhin mo naman yung bahay nila. So sinalo ko yung bahay. Wala, hindi na ako nakaano kasi nasa ospital ako eh. Pero yung bahay pala yun, tadtad ng problema. Yan po. At alam ko naman, pero sa totoo lang, mas higit yung sakit ng ulo ko kaysa problema na binigay nung yung bahay na yun. Sobrang iyak ko. Kada uwi ko nga, lagi ako may problema. May tumawag na, hindi pa ba yung internet pala? At yung pinaka grabe, yung kasi sa Dubai po, binabayaran yung yearly na parang tax ba yun? Nakalimutan ko na. Yan po. May binabayaran doon. Sa hindi pala nabayaran. Check ko yung nakaano. Imagine, pauwi na ako noon Dubai galing sa bakasyon po. Sabi ng real estate, ipapasok na namin yung check mo pag di mo pa inayos to. Ganyan. Na hindi ko kasi alam dahil natapos na yung contract po. Sabi ko, antayin ako bumalik. Pinasok ng 2 beses po. Iyak ako na iyak. Bakit? May penalty. Yan po. So, yun yung mga ko na, ako nadaya rin ng kaaway po yan. At nagkautang pa nga ako doon sa isang kasama ko. Yan po. Nung nagka-problema nga ako pa sa bahay ko na hindi pa yon. Yan po. Kaya nung kinlose ko yung bahay na yon, yung sa talagang kailangan ko ipagawa. Kailangan ko ipaayos kasi ang daming butas-butas na nangyari po doon. Kaya yung pag tayo po ay nasa laman pa, wala sa espiritu. At saka, bago ko makalimutan, wala pa ako sa church nun. So, naakay ako 2015, nabigay sa akin yun, hindi ko matandaan, or baka bago pa lang ako sa church, hindi ko matandaan masyado. Yan po. So, I think 2013 o 2014 po. So, wala pa talaga ako sa church. Kaya nung ako ay nakarinig ng salita ng Diyos, kumbaga perfect timing. Tambak ang problema pero perfect timing po na sinabi ko rin sa Panginoon na, Lord, sabi ko lilipat na ako. Gabayan mo ko, tama ba ito lilipatan ko? Yan po rin po Panginoon. At syempre maraming ang pagsubok, kakapasok ko pa lang sa church.
Pero, hindi ako hinayaan ng Panginoon na matisod. Yan po. At saka, kasi ang panuntutan ko, Lord, umalis na ako eh, hindi na ako babalik. Sabi ko, gano'n yun ang ano ko talaga. Tsaka sa pagpapakasal, sabi ko, Lord, pag ako nagpakasal, eto na yun. Wala nang, hindi na ako ako baga ikakasal uli. Yan po. So, purihin po ang Panginoon. Eto ay kung tama, isa pa pala, si, sabi ko nga, di ba, yung pag-atay po, nagpe-friend request, ang Diyos lang nakakaalam po sa motibo po natin. So, si Apandis Rock, di ba? So, hindi ko alam kung ano po nasa kanyang utak. Baka gusto niya maging leader kasi ang alam ko, galing siyang Port Watch. Yan po. So, hindi ko alam sa kanya, pero sana kahabagan pa rin siya ng Panginoon. Yan po, na kasi nga, pag ikaw ay nakarinig na dala ka na sa tunay, lumabas ka, yan po, mas parusa talaga po. Yan, hindi ako nag-ano, yun talaga yung totoo po. Na alam mo na yung katotohanan eh, tas lumabas ka. At saka hindi na ako sa mga, syempre, parang pang-aasar yan, galing kay Satanas. Ako po sa totoo lang, sa sakit ko, manid na. Yan po, nang parang, hello, hihiga na lang ako, tititigyan ko na lang yung message mo, hindi ko na para uriratin pa yan po. Kaya sana patuloy silang kabagan po. Yung sinabi ko, may apostolic revival. Kung ayaw mo na tithing, ayaw mo na apostol, ayaw mo na kabanalan, wala akong magagawa. Yan po rin po ang Panginoon. Ito kung tama yung unawa ko na sa mga pinakita po ng Panginoon sa akin na yung hindi na lalampas o pwedeng hindi na umabot po sa 2031 po tayo. Ang mundo, yan po na magra-rapture na. So kaya patuloy na kami, nananawagan po sa inyo, pwedeng mamatay ka sa sakit, wala kang kaligtasan, sa lindol, sa gera, yan po, di ba, wala kang kaligtasan, so impyerno ka. Ito ay dagat-dagatang apoy. Dagat-dagatang apoy. Hindi na mamatay ang mga uod. Yan po. So, gusto mo mamatay pero hindi ka na mamamatay. Yan. So, hindi ko alam. Pwedeng tayo ay hanggang 2027 na lang, 2028. Pero hindi nalalampas ng 2031 kung tama ang unawa ko. Kasi nung sinabi nga sa akin ng Panginoon, mamamatay ang mahal na apostle, di ako naniwala eh. Hanggang sa namatay after 1 month or 2 months yata. Yung kuya ko, na pinakita niya, nag-iimpake ako, sabi ng, kumbaga parang ano ng Panginoon sa akin, puro white na yung daling ko. Sabi ko, hindi, buhay pa kuya ko eh. Yun po. So, di ba, ngayon di ko alam po, sa lahat ng pinakita sa akin, 3 pinakita niya na para maunawaan ko yung 2031 po. Eh, kayo na pabahala pa. Ako, lagi ko sinasabi, mahal po tayo ng Diyos. Yan, hindi lang ka maging handa sa mga yung pagbuburulan sa'yo or what na maganda. Ang ganda ng libingan mo. Ang ganda ng kabaong mo. Pero nasa impyerno ka. Di ba yung Lucas, kay Lazaro at sa mayaman sa Luke 16:19-31 po, yan po ay pinakita na ng Panginoon. Kaya dapat po, maunuhan na po natin. Yan po. Purihin po ang Panginoon. Again, yung ano po, yung sa affiliate ko po, nasa baba, sana naman po. Tilungan nyo na ako or sa Facebook po, 100 pesos lang po para mag-subscribe po kayo. Tulong nyo na po sa akin. Yan, para sa aking patuloy na kagalingan, magpapagamot, magpapacheck up. At, pupunta tayo sa church na po. Patuloy ko nag-invite po sa inyo with all humility. Yan po na, yung pinaka-importante po, ang ating kaligtasan. Dahil ito nga, gusto mo mamatay, hindi ka mamamatay. Pag naiwan ka ng rapture, stay ka sa tribulation. Either magpapugot ka ng ulo o doon ka na. Yan, kailangan may crypto ka, marunong ka mag-crypto kasi cashless society na po yan. Ito po. So, purihin po Panginoon. God bless us all.